good to see you. Welcome to my channel, AB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. Okay guys, dito na naman tayo sa ating typical na ginagawa sa after ng trading hours sa ating PSE. So, pagre-review ng mga technical sa mga nag-trending na stock ngayong araw. So, ngayong araw is September 23, 2020. So, yun ang mga nag-trending sa kay PSE ngayon ay sina dito, FNI, IDC, so MM, MWC, Nickel, Now, Tech at BLL. So, combination of telcos, mining, ng water or services ng mga water concessionaire saka retail. So, yung services na ito. So, Merrimart at yung real estate property na Vistaland and Lifescape Incorporated. So, yun ang mga nag-trending ngayon araw, guys. So, tingnan natin yung mga technical nito at magsishare din tayo ng konting mga fundamentals about sa mga stock na to. So, may minsan naman after naman tayo na tingnan natin tong mga nag-trending is tinitingnan din natin mga fundamentals. So, hinahanapan din sila natin ng fundamentals. Kasi sa stock market, bukod sa technical, kailangan mo rin alamin yung fundamentals niya. So, either maging malaking factor yun para malaman mo kung positive ang magiging takbo ng stock sa stock market or pwedeng more on technical na lang. So guys, punta tayo sa ating Instagram. So guys, nandito nga tayo sa ating Instagram. So una natin tingnan guys is yung ating Philippine Stock Exchange Index or yung PSEI. So mapapansin natin ngayon sa ating PSEI guys, so medyo parang maganda yung galaw niya ngayon. Kahit nasabihin na natin to na tama dito na red candle, pero try naman niya na umangat kanina, pero at the end medyo bumaba lang siya ng 1.56 points or equivalent niya ng 0.03%. At yung number of trades, so medyo mababa ng kaunti, naging 69.47k, at yung volume niya medyo mababa din ng kaunti, bumaba rin siya compare kahapon, so naging 1.47 billion, may value niya na 4.45 billion. At yung net foreign buying natin guys, so medyo maganda siya kasi nga medyo bumaba na, naging 95.86 million na lang yung net foreign buying natin. So, may indication na medyo gumaganda na rin yung ating market. So, may tendency na may mga investor na pumapasok na or masabi natin na meron na rin mga nag-invest sa mga company at merong mga gandang company, lalo na yung mga telcos saka mining. Saka isa pa yung mga sa retail. So medyo malapit na rin yung tinatawag natin na or nasa Christmas season na rin tayo. So hopefully tayo naman mga Pinoy is kahit papaano naman dumating sa buhay natin, so pinagdiriwang pa rin natin yung Pasko at Bagong Taon. So mahalaga sa atin yan. At ngayon guys, unang tingnan natin is yung ER. Ay, hindi, wala pala to sa ating kwan guys, ang ER. So, ang kwan pala na to is, so guys, yung unang company natin ay yung si dito. So, isang magandang indication na meron na maganda yung naging kwan dito ngayon, yung tumaas ulit yung market niya o yung price niya, na kapon medyo bumaba ng almost 0.13. So, ngayon, tumaas siya ng 0.13 ulit. So, yung closing niya nung Monday, so, na meet niya naman ngayon. At medyo, konti na nga lang yung volume. So, may indication to guys na medyo may pagbaba na ng presyo. Tingnan natin yung ating technical method, RSI. So, kung sa RSI natin siya tinitingnan guys, so, nasa overbought na siya na masasabi. At ngayon guys, gamitin natin is yung tinatawag na VWMA saka yung moving average. So medyo gap up yung moving average natin. So kapag ganyan yung nangyayari sa dalawang ito guys, once na yung VWMA o volume weighted moving average ay nasa taas ng simple moving average, so may indication na pataas yung tawag dito, yung price niyan. So makikita niyo na pataas nga yung price. At ito guys, nasa day candle tayo. So nasa
yung price candle natin is sa day. So, ginagamit to guys ng mga investor, pero tayo as a trader or minsan naging investor na rin. Pero guys, kadalasan sa mga trader, ang ginagamit talaga nila, yung lalo ng intraday traders, yung 5 minutes candle. So, titingnan natin guys yung 5 minutes candle niyan para masasabi natin na kung may indication na pagtaas itong si dito. So dito sa 5 minutes candle niya guys, so mapapansin nyo, so medyo nagkaroon siya ng gap up yung tao dito, yung ay nagkaroon na ng yung moving average mo, simple moving average mo. So nag-over na siya or nag-top over na siya dito sa nag-top over, pareho lang. Nasa taas na siya ng volume weighted moving average mo. So once na nasa taas yung volume weighted average mo guys, ay yung moving average mo is nasa taas ng volume weighted moving average o VWMA, masasabi na natin yan na pababa na ng presyo o bumababa na yun ng price. So, nung indication guys ng last hour, so nagtutry na siya tumaas, pero last 10 minutes, medyo bumalik ulit siya sa dati. So, may indication na tinaas siya or may indication na talaga na may indication na gusto niya itaas. Pero, at the end kasi guys, once na nagtatry na sa umangat itong si moving average kay VWMA, so may tendency na bumaba na siya at yung mga price candle moves nasa baba na nila guys ng mga moving average na to. So ito yung 23 guys, so every 5 minutes candle niya, so nasa taas pa siya ng first hour nung ating nga 9:30. So nasa taas pa yung guys, almost hanggang 11. Nasa taas pa yung mga price candle natin at nasa taas pa rin yung volume weighted average, pero nag-cross na above si volume moving average. So bilang isang trader, may tendency na baka bumaba na to guys yung dito yung stock na to. So wait tayo bukas guys as a trader. So 5 minutes candle natin tingnan. So tingnan natin guys kung ano yung magiging run nito kung gumagamit tayo ng volume weighted moving average, at yung mga volume niya mapapansin natin medyo mababa na compare mo doon sa mga volume kahapon guys. So yung 22, so medyo huge yung mga volume. So ngayon medyo mababa na guys, so halos nawawala na yung mga volume every 5 minutes. So may tendency na masyadong mababa yung volume niya. So sumunod guys is si FNI. So si FNI is day candle natin. So kay dito isa lang naman yung kan dyan, yung dito yung ating technical. So wala pa rin tayong pagbabago niyan guys. So FNI is mining. So yung nga sinasabi ko bilang isang investor, so magandang indication na to na tao dito na mag-invest, kasi nga yung RSI niya sa day medyo mababa na, nandito na sa below 50. So nagtry na siya na medyo dito magkaroon na ng sideways na galaw ito. So may indication na yung mga price nito is magkakaroon ng kumbaga yung weakening of trend, or syempre yung medyo lalaylo yung galaw. So pag sinabing weakening of trend guys, either na mag-weekend yung pag-down niya or mag-weekend yung pag-up niya. So yun ang ibig sabihin doon. Hindi na sabi ng weakening of trend na minimin ko is yung bababa yung presyo, hindi. So ang pinasabi ko ng weakening of trends, medyo yung price is magkakaroon ng sideways ng galaw or magiging up, yung volatility niya is medyo mababa na. So yung pagbababa ng price, so medyo mababa na lang guys. Yun ang ating masasabi. At dito nga sa ating dito day candle, mapapansin nyo, so nag-try na rin siya na overtake or mag-up na si moving average sa BWMA. So may indication na bumaba, may tendency na bumaba na. At ngayon guys, medyo naka doji candle tayo. So medyo hindi ko maalala kung anong meaning ng candle to. So long lead, so dragon, I think this is dragonfly. Dragonfly candle ba to? Doji. So candle simple. So basta doji candle siya guys, pero naka red candle siya, naka green candle na doji, at medyo mataas yung nasa up side niya or yung sa taas niya, yung tail niya sa taas. So may indication guys na yung price niya is binaba o binalik sa baba. So may indication na ibababa na yan, at medyo merong lumalabas na ng mga tao dito, may out na mga nagsisell, medyo malaki yung selling. So medyo nag-out yung ibang mga trader or yung may mga hawak ng stock, medyo bumibitaw sila. At ngayon may 629 number of trade siya. So 19.35 million, so 22.78 million yung value. So negative 12.55 million yung
ating net foreign buying natin. So may indication nga na itong yung kana to is magkakaroon ng pagbaba ng price or magkakaroon ng sideways guys na galaw. So ngayon, mapapansin niyo yung volume niya is medyo mababa compare kahapon at medyo mas marami yung nag-sell. So ang tingnan natin yan guys is yung 5 minutes candle na galaw kanina bilang sa mga trader. So yun nga guys, medyo nasa ilalim na talaga siya. Nasa yung mga candle niya. So wala siyang volume gaanong pumapasok. So ito medyo yung mga price candle mo pero yung moving average mo nasa taas, so may indication na yung price mo is may pagbaba guys. At yung ito lang yung may pinamalaking volume niya, huge, so possible na isa sa mga investor to na pumasok guys. So net pouring yung buying yan, mas malaki yung buying, so may indication na dito na mas malaki yung may mga investor na pumapasok. So may mga lumalabas na mga traders, so maliliit na mga volume guys. So wala siyang volume na pumapasok gaano dito. Unlike dito sa part na to guys, ito lang yung pinamalaking volume niya na pumasok. So 10.02 million. So out of 19.35 million, so ito yung pinakamalaking volume guys. So the rest na dyan, so may 1.1 dito. So ito yung tatlong pinakamalaki. So mas marami yung tao dito naglalagay or nag-in-back na ng volume. So baka may tendency na magkaroon na to ng reversals guys. So it's good for trader, it's good for investor yung stock na to kasi nga yung RSI niya. At medyo yung price niya medyo weekend na. So sumunod guys si IDC. So Italcons Development Corporation. So isa sa mga government contractor so sa construction, at possible na dito na maganda naman na naging takbo ng construction. So yun nga sinasabi ko, third quarter naman yun, so possible maganda naman ang financial na pinasok nito. So, may 11.48 billion siya at pumasok sa top gainer. So may possible na medyo mataas yung kanya ngayon, income niya ngayong obviously naman is nasa end of third quarter. So kung government contractor ka, so possible na may pagtaas yung mga presyo mo. So ngayon guys, medyo selling nga lang siya. So mas marami yung selling niya. So may indication na may magkakaroon to ng pagbaba ng presyo. Pero ngayon, medyo tumataas pa naman yung price niya at medyo divergence pa naman itong yung simple moving average mo sa VWMA mo. So baka may itataas pa to guys, or bukas tingnan na lang natin, or either baka magkaroon to ng reversal yung price candle niya. So tingnan natin para sa mga trader. So ang trader may kan pa siya, may tao dito, may tinatawag pa siya na window of na profit kasi nga medyo malayo pa naman sa RSI 7 sa overbought scenario. Pero ang tingnan natin sa galaw niya na ngayong araw. So yun nga guys, medyo yung galaw niya medyo maayos. So ito, itinaas talaga yung price niya guys. So pataas yung price niya. So yan, mapapansin natin. So at ngayon medyo gap up itong dito. Yung dalawa to, yung VWM is nasa taas at medyo malayo at may tendency na magkaroon pa ng uptrend. So may possible na magkaroon to ng tinatawag na may pagtaas pa ng konti ng presyo, pero baka sa the end of bukas ng trading day, baka mapapansin na rin natin yung paglaylo guys, or magkaroon na ito ng overtake itong sa taas, itong si moving average, kasi nga medyo yung galaw. So kung iti-trace natin yan, kung gagalaw man na siya yan at maging normal man ang galaw nila, so may tendency na mag-overtake itong si moving average natin sa Ital Pilipinas. So si Ital Pilipinas guys, isa sa mga construction na firm na may kontrata dito sa government. So at isa pa nga pala guys, si Megawide. So isa rin siya sa mga nakakuha ng contract regarding sa construction ng Clark Airport. So I think nabasa ko sa mga indication niya. So at isa rin to si Ital Pilipinas na sa mga kasi sa mga yung mga vertical structure, so mga specialty nito is yung mga talaga facility. So
So may tendency na baka may nakuha rin to guys. Kaya medyo naging maganda yung kanyang indication ngayong araw at naging top gain, medyo pumasok siya sa top gainer guys. So mapapansin natin yan. So ITC, pumasok ba? So hindi. IDC. So wala siya. So medyo pero pasok siya dito pero top 5 siya. Top 5 siya sa top 4 pa nga siya sa guys. Sa medyo nagkon na stock na nagkaroon ng profit. Pero dito sa win-loss, top gainers, top 4 siya guys. Pumasok siya sa top 4 si IDC. Kaya medyo active siya ngayon. So sumunod guys si MM. So yun ang sinasabi ko nung nakaraan. So mapapansin nyo dito sa day candle yung sinasabi ko na magkakaroon to ng pag-angat si MM. So kasi yung ginamit natin yung Bollinger Band guys, napansin na natin to na nagto-try to mag-cross itong candle na to, dito pala sa candle na to guys. So pero naging post indicator siya at nung Monday nga binaba niya, so medyo marami na dismaya nung time na yun. Pero may tendency talaga na mangyayari guys kung ang iba sa atin ay gumagamit ng tinatawag natin na technical indicator, lalong-lalo na yung mga nag-i-invest ng or nag-i-invest sa isang market. So sa time na yun guys, nasa yung RSI niya is mapapansin nyo rin na medyo may pag-angat ng konti. Pero nung Monday medyo hinabol siya na may naghabol na para dito maka-take ng profit. So may huge yung volume ng buying dito sa time na to, and then kahapon Martes, so nagsimula siyang magkaroon ng pagtaas ng presyo, at ngayon nga may another price na sumunod na pagtaas. At isa pa guys, isa sa nag-hype dito kay MM guys, yung bukod sa pagbukas ng panibagong store at isang retail company siya, so ibig sabihin buhay na buhay yung industriya niya. Ngayon meron siyang isa pa na fundamentals na nabasa tayo na tong si MM. So magiging involved na siya sa online sale, so lahat ng order mo, so pwede mo na gamitin through online. So yung may consumer, so yung mga customer niya pwede na mag-order through online sa kanya. So sa SM naman, so naging na diyan, nauna na sa SM sa ginawa niyan. So pwede kang tumawag na kay SM or think na hindi ko alam kung may apps na sa SM na para sa order mo. So ganun din ang ginawa ni Merrimart at ganun din si Pure Gold guys. So yung mga natin, yung mga sa retail natin na tinatawag, yung sa mga services natin sa retail, yung sa mga supermarket. So, ganun na lang ginagawa nila guys, na nag-open sila ng online, parang online store nila. So, doon ka order, then i-deliver na lang sa inyo. So, yun ang ating nakbatang fundamentals kay MM. Yun nga, medyo na-hype na yung price na to. So, in first hour pa lang, medyo mapapansin na natin yung gap up ng kanyang dito yung price. So mapapansin nyo medyo napaka-unusual nung gap ng price niya. Yung average mo, yung price average mo medyo mataas guys ang inangat, at yung volume weighted moving average mo, so medyo napakataas. So napaka-huge yung volume na pumasok. So ibig sabihin maraming pumasok na mga na trader dito or nagkaroon ng palitan ang stock na to. So mayroong sigurong nakapag-take profit na. So possible yung mga nakabili yan dito sa part na to guys, dito sa to. So baka nag-take profit na, or either yung mga ngayon na, or yung nag-take profit ngayon dito, may possibility ako yung mga nakabili yan dito guys sa part na to. Pero yung ngayon, so baka yung mga gustong sumabay at may window of opportunity pa naman sa profit dito sa ating MM. So kung gusto natin makasabay guys, so possible masasabayan pa natin to as a trader. Pero as investor na, so baka matagal na nakapasok yung mga investor dyan guys. So sumunod guys, si MWC. So bakit siya hype ngayon? Medyo pataas yung price niya, nasa overbought lang. So sa bagay, end of mag-end of the month ngayon, so possible yung sa content niya, sa income din to. At mapapansin nyo naman yung mga income ng yung mga price candle ng mga guys, ng mga utilities natin, yung mga services natin na utilities. Mapapansin nyo na yung yung candle niya, ganyan guys. Kasi nga,
yung service niya muna, mas nauuna yung service bago yung income niya, yung sa financial. So, possible na pero mayroon yung taon na kapag luwag-luwag na, so yung mga billing na hindi nabayaran ng mga nakaraang buwan, so baka nabayaran na ngayon at medyo maganda, naging maganda na yung financial nitong si NWC or isa rin to sa mga Ayala company. At yun nga lang guys, ang negative lang tayo dito sa water concessionaire, sa mga water provider natin, yung WC saka Maynilad or Manila Water. Yung NWC Manila Water is magkakaroon tayo ng pagbaba ng presyo, o bawas presyo sa tubig, so may possibility na maapektuhan yung kwan nito guys, yung tinatawag natin na na financial. At yung good news naman, so may expansion na naman sila ng project. So I think na kung ang Maynilad may gumagawa yung Maynilad ng mga kwan guys, ano daw, treatment plant dito sa part ng papuntang south. So may possibility din na yung Manila Water, ganun din ang mangyayari sa kanila. Sila yung sa eastern part ng Metro Manila, itong kwan, yung Manila Water yung nagsusupply. So may possible din na ganun din ang gagawin nila. So mag-expand sila ng tinatawag natin na tawag dito ng kanang utilities or utilities nila, mag-expand sila guys, yung water treatment plant. So yung net foreign buying niya guys medyo tumaas na sa 3.77 million. So number of volume niya sa 7.52, so number of trades 2.73, so baka nasa top trader siya guys, or number of trades. So medyo maayos ang ngayon. So yun nga lang, selling nga lang yung nangyari guys. So mga nag-take profit yung iba sa atin dito kasi nga medyo overbought na yung part na to. So possible na may nagbitaw na dyan, at may indication na rin kasi na once nasa overbought na yung isang company, so may pagbaba na yung price. At mapapansin natin sa every 5 minutes niya, so medyo na guys. So yung 23, so medyo at the beginning pa lang, so tinaas na yung price. So pero in the rest, so medyo lilo na siya guys. So may indication na may pagbaba ng presyo guys. So nag-cross dito si yung time na to, si moving average kay BWMA. So ngayon guys, medyo umuunti yung volume ng mga mga last hour. So after niya na magkaroon ng huge volume na opening, so makikita nyo mas maraming nagkaroon ng selling din, may pumasok agad na mga buyer. So maraming mas compare sa nagsisell, mas dumami yung nagbabay after nagkaroon ng huge number o yung price, yung uptrend ng price. So 0.5 agad yung inangat nito guys in the start pa lang nung first 5 minutes natin. So kaya medyo dinumog siya. So baka nakita siguro ng mga trader na medyo gumalaw siya at nagkaroon ng uptrend. So baka may sumabay, at yun nga, at then naman medyo lumaylo yung ganyang galaw. So may tendency na magkaroon siya ng downtrend bukas ng price. So sumunod guys si nickel. So si nickel medyo down na naman siya after niya na magkaroon ng uptrend kahapon. So nagkaroon siya ng uptrend kahapon. So mapapansin nyo medyo huge yung volume, yung kanya kahapon, yung selling, mas dumami yung selling. At yung RSI niya, so nagkaroon ng reversal, so may tendency na bumaba, pero yung price niya naman medyo nasa taas pa, at medyo yung galaw ng simple moving average mo sa VWM is medyo parallel o neutral medyo sabay sila. So may indication, baka tingnan natin ang 5 minutes candle sa mga trader, kasi nga sa mga investor medyo hindi na siya maganda sa tingnan sa mga investor, kasi nga kung ikaw investor at may tendency na day candle ang ginagamit mo, so may tendency na mapapansin mo may pagbaba yung price. Pero sa mga trader, so may window of opportunity pa kung magkaroon ng reversal guys. So 5 minutes, so medyo huge din yung pagtaas niya. So sinabayan niya yung kahapon. So pero unti-unting nagkaroon ng convergence dito sa part na to. So mga 11:30, so nagkaroon ng convergence guys. So may indication guys na bababa yung presyo, kasi nga, so mapapansin nyo
kung divergence to yung kahapon. So, yan. Ito nga, nagkaroon na siya ng, ng tao dito. Mas mataas na yung moving average mo. So, may indication na yan na yung price candle mo is may pagbababa. At sa ngayon, sa mga trader, so, possible, baka bukas. So, waiting tayo guys. If ito, magkaroon ng continuation yung divergence na to guys na nangyari guys ngayong last 5 minutes or 10 minutes ng ating tao dito. Yung ating trading hour ngayong araw. So, tingnan nyo bukas guys kung magkaroon ng continuation. So, kung magkaroon ng continuation at maging maganda yung indication nito, so may possibility na tao dito, tataas yung price. At dito kasi guys, puro halos mas marami yung selling. So, mapapansin nyo. So, halos marami yung nagsisell. So, dito, medyo huge yung volume pero hindi ay medyo huge yung price pero hindi supported ng volume guys itong mga price na to. So mapapansin niyo yung kanya guys. Sa part na to, medyo maganda pa yung volume niyan guys. Kasi medyo mataas pa pero nung part na to, unti-unti bumababa guys yung volume. So nagkakaroon ng lack of volume itong kan guys. So baka may tendency na magkaroon to ng pagbaba ng presyo at ito nga medyo nag-sell ito yung part na to. So may tendency na baka may pagbaba ng price itong si nickel. So hindi natin masabi kung ano yung magiging indication nito guys. So ito naman medyo neutral kasi parallel kasi yung yung kanya hindi nyo ng Monday, so hindi nasundan itong na to. So medyo parallel, so may indication na bababayan guys ang price to. So nag-cross na dito at walang volume na pumapasok. So may tendency na baka yung price bumaba. So sumunod guys si Now. So yun nga sinasabi ko guys kay Now. So yun na naman tayo si Now. So marami yung buying. So marami naman nag-buy ba gustong sumabay baka magkaroon to ng gap up. Pero and then kasi nagkaroon siya ng pababa ng presyo. So si Now, so kung lagi kong sinasabi sa inyo, once na nagkaroon niya ng isang napaka-huge na green candle, so asahan nyo kinabukasan or kabukasan yung day candle niyan magiging green. Pero kung isa kayong trader kayo now, so first hour pa lang sabayan nyo kung gusto niyo makasabay sa kanya, doon kayo sasabay. Pero at the end yan magkakaroon yan ng tinatawag na dito na pagbaba ng price. So mapapansin nyo dito guys yung ito mga huge candle pero yung opening kinabukasan dito na pero at the end hinila pababa. So yan mga candle ni Now guys. So kung nagtutrade kayo kay Now guys, so yun ang characteristic nitong si Now. So isa pa, so ngayon nga baka na-apekto rin sa kanya yung clarification ng yung press release na ginawa niya. So, pang-apat na telco siya pero hindi natin nga masasabi kung ano yung kwan niya, yung nature of work na gagawin niya or nature niya sa telco. So, sa telecommunication o telecommunication or internet lang. So, yun ang ating makwan kay Now na to. So, hindi natin masasabi kung kasama siya doon sa tulad ng mga smart at globe. So, yun ang kwan natin or dito. Pero kung more internet lang siya, so may possibility na medyo kwan nga siya hindi ganun kalaki yung magiging impact niya or either sa television lang siya. So sumunod guys si Tech. So si Tech medyo maganda ngayon guys at medyo dinudumog to ngayon ng investor. At itong tao dito yung price ito at napapansin nyo yung kanya yung VWM is nasa top niya ng green candle ay ng ating tao dito ating yung average at yung mga price candles guys, so nagta-try na bumalik sa taas nitong dalawang indicator na to, isang VWMA sa moving average. So maganda dito si VWMA nasa taas siya ng ating MA or moving average. So once na yung price candle na to is nasa taas guys, so may indication na may pagtaas ng presyo. At yung 5 minutes candle niya, galaw niya kanina. So mapapansin nyo, medyo huge nga yung pagtaas niya. So unti-unting tumataas yan guys, pero binaba niya. So ngayon medyo pababa dito sa part na to. So ang tanong dito guys, baka magkaroon to ng reversal of price bigla guys. Kasi nga baka maraming pumasok ng mga or mayroong trader. So kasi medyo maganda yung kanito guys.
maganda yung fundamentals ni tech ngayon. So, yung Silicon Valley, isa sa mga parang partner ni or isang part ni Kwan ni tech, si Silicon Valley. So, isa siya sa mga ka-joint venture niya sa Pilipinas. So, si Silicon Valley guys, nakakuha ng kontrata sa US na siya yung magsusupply ng mga antena para sa gagamitin ng enhancement ng 5G connection or 5G internet connection sa mga, I think sa mga pandon sa mga government siguro or either sa mga contractor. So, yun ang nabasa natin na kwan. Kaya possible kung nasilip yun ng ilan sa atin ng mga trader, so possible na dudumugin itong part na to. At in the end, maganda tong para sa mga investor. Saka yung time for investing is good kasi nga yung RSI niya is nasa below 50. So, medyo ang yung window of profit dito para sa mga investors is medyo malaki at naging maganda pa yung fundamentals niya. So, yun natin makikita kayo dito kay Tech. So, at ngayon, yung candle nito sa day, medyo nagtra-try na mag tumaas or mag-cross above dito sa ating moving average at saka yung ating VWMA. At kagandahan yung VWMA mo is nasa alas moving average. So, may indication na tataas yung price yan. So, dito nga lang sa every 5 minutes, medyo kwan na to dito guys. Oh. Medyo na nagtra-try na mag-cross dito si kwan si VWMA, pero yung volume kasi hindi masustain ng volume guys eh. So kaya nagkakaroon ng medyo malaki yung gap nitong dalawa. So nasa baba pa siya. Pero kung nagkaroon to ng volume dito nung nag-up to guys yung mga price nito, so may possible na sa taas na tong si VWMA. So at mapapansin nyo dito, nagkakaroon na siya ng volume. So nagkaroon siya ng pagtaas. So dito naman unti-unti naman siya binaba. So nagtatry siya na mag-cross every 5 minutes guys, yung every 5 minutes natin. So yung VWMA mo is nagtatry na mag-cross above dito sa moving average. So once na makapag-cross siya guys, so may indication na may pagtaas na yung presyo. So muli guys, si VLL Vista Landscape. So medyo okay yung kanya ngayon, yung price candle niya. So medyo nagkaroon ng dito divergence itong moving average niya at VWMA at nasa good condition. Medyo maganda yung lagay niya, nasa up, sa taas yung price candle. At yun nga lang, medyo selling na yung time na to. At yung kwan mo is medyo yung RSI mo yung nasa near na sa tinatawag natin na overbought or nasa red zone na. So may tendency na baka kung umabot man siya ng RSI 70, so kaunti na lang yung window ng profit dito sa mga trader. So pumasok so possible pumasok sa top gainer. So at ngayon number of trades 8.66. So yung 5.68 million yung volume, so 19.8 yung value. May negative lang na negative 280.25k. So market capacity is 4.82 billion. So medyo malaki. At ngayon, ang 5 minutes niya guys, so wala tayong nababasa dito na landscape kay Vistaland, or I think ang nababasa ko lang dito, nabasa ko lang dito guys, maglalan sila ng new project. Maglalans to ng new project bago mag-end yung 2020. Yun lang nabasa ko. So may tendency na magtatayo ng panibagong, mag-expand ng properties itong Vistaland. So alam naman natin to, so pabahay, so Billiard group of company to. So ngayon kung magtatayo siya ng panibago, so mas maganda yun sa mga investor. So sa investor ang maganda doon, pero may tendency kung investor ang titingin, so medyo yung price niya medyo malapit dito. So may tendency nito guys, baka bumaba yung price yung muna nito. Saka pumasok yung mga investor. So lumalabas yung mga net po, may lumalabas. Pero kung sa part na to, kung ang RSI mo is nandito, so possible papasukin ng investor. Pero sa mga trader, may window opportunity pa na to take profit. Pero mga 5 minutes siya guys, so may mga volume naman na pumapasok, pero at the end medyo medyo kaunti na. May volume pero mas malaki yung selling guys na pumapasok compare sa buying. At yun nga, ito yung buying part na to. So kaunti na nagba-buy, puro selling na yung mga guys. So halos marami yung selling sa ating volume. So mapapansin nyo 23. So mapapansin nyo ilan lang yung nagba-buy guys. So
ito, mapapansin niyo yung mga volume niya, no? Puro green na yung mga volume niya. So, mas compare, ibig sabihin niyan, mas marami yung nasa selling position. So, yun ang ating mapapansin niyan guys sa kanyang kwan. At yan nga, yung BWMA mo sa babagay. So, at may tendency na going down yung kanya yung trend ng tinatahak nitong VWMA mo. At taas na yung moving average mo. So, guys, yun lang masasabi ko about sa mga nag-trending na stock ngayon. So, kung nakakuha kayo ng ideya kung paano gamitin. So, ang pinaka-aspect na naman talaga dito is paggamit ng VWMA at KMA. So, ang VWMA guys, so volume weighted moving average is related yung volume sa price. So, once na ginamit mo yung VWMA, so gamitan mo siya ng moving average. So, kung ano yung kung VWMA is mo 20, so possible 20 rin yung moving average na gagamitin mo para maging sila, kung concurrent sila sa isa't isa. At yung kailangan kung pag masabi mo na may bullish yung presyo, kailangan yung VWMA mo nasa taas ng MA mo, at yung tawag dito, yung pagitan nila, so dapat medyo malaki. So may na medyo malaki yung volume. So pag malaki yung part nila, so ibig sabihin sustain ng volume. Pero kung yung part nila is walang kumbaga mababa, ibig sabihin hindi na sustain ng volume. So mapapansin niyo dito guys, medyo pababa siya kasi yung volume niya dito medyo tawag dito, wala siyang volume, so kaya medyo lumiliit sa pagdating sa mga part na to guys. So yun lang ang masasabi ko guys sa VWM sa KMA. So kung bilang isang trader, so every 5 minutes candle ang gamitin mo. Dun bilang investor, para malaman mo good for investing pa yung isang market, is day candle ang gamitin mo para makita mo yung pinaka price ng current price ng dito, or current situation price ng ating stock. So yun natin masasabi guys. At dito mas sa volume, so pansinin mo rin, so yung green is yung selling. So sabihin mas marami yung nagsisell sa part na o nagte-take profit. Dito naman sa red, so ibig sabihin yan medyo marami yung kumbaga nagpo-position na ng stock. So may nakikita sila na future na may pagtaas ng presyo. So yun natin masasabi guys sa ating stock market ngayon. So maraming salamat sa inyo guys.